lift, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Here am I, send me Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Here am I, send me Lord, I will go. I will go, I will go. Who will go for us? I will go. I will go, I will go. Here am I, send me Lord, I will go. I will go, I will go, I will go. At first morning po mga kapatid. Good morning dyan sa inyo, sa mga nasa live ngayon. Sa Ate Sally, Sister Dang, Ate Lorna, Kuya Bobby, magandang umaga sa inyo lahat. Ano po? Makinig tayo muli ng salita ng Panginoon. Matuto, mag-reflect. At isa buhay din natin. Ano? Teka, connect tayo sa kabila. Ito, malapit na magsimula. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy God First Sunday morning. God, Brother Maynard. morning po. Good morning po. First morning po, Pastor Jerry. God first morning po, Pastor. Yeah. Salamat po sa inyo. Brother Maynard, take over please. Good morning, Pastor Jerry. Good morning po. Morning po. Ayan. Okay. Morning po. Gandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating God First Morning. Ngayon po ay June 8. Ano po? So sa ating pong lahat ay good morning po. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos, ang manaming banal na kanay sa malangit, pinahintulot niyo po na kami sa mga oras na ito ay muling magkasama-sama sa platform na ito upang ibalik namin ang pagkilala at papuri sa inyo. Ang iyong kagandahang loob at dakilang pag-ibig namin pong muling nasumpungan sa umagang ito. Ang panibagong buhay at lakas na inyong pinahihiram at ang katotohanan na aming muling lumapit sa inyo sa panalangin ng pagkatalaga. Hari na nga po'y makasumpong kami ng biyaya sa inyo sa umagang ito. Sa platform na ito ng aming sama-samang pagsamba, sa pakikinig ng mga mensahe. Ganon din po sa mga Sandali lang po mga kapatid, nawala ako. din po sa aming devotional.
Maging ganun din po naman sa aklat ng Council on Stewardship at sa mga magpapato. Lahat po ng mga participants, lahat po ng nasa platform sa umagang ito, makasumpong kami sa inyo ng biyaya. Higit sa lahat ay sa pagpapatawad sa mga pagkukulang at pagkakasalang aming nagawa. Kami po naway inyong kahabagan at linisin, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Biyaan din po kami ng magandang koneksyon upang ang aming pong programa ay maging maayos sa tulong ninyo. Minsan pa, ang kapurihan kaluwalhatian ay maibalik namin dyan sa inyo sa kaitasan sa umagang ito, Ama namin banal. Ang lahat po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Muli po ay magandang umaga. Ang ating pong programa sangayon sa pagkakasunod-sunod at pati na po ang mga participants sa Bible reading po na ating pong babasahin mula sa aklat ng Exodus chapter 3. Ang gaganap po ay ang ating pong APML, si Brother Rod Castro, at ganun din po paghahatian po nila. Ito po ay merong 22 na verses, kaya tig 11 verse po sila ni Sister Peli Diaz na isa pong LE. Sa Lest We Forget na ating pong devotional, ang pangungunahan po tayo ni Pastor Nelvin Alabanza at pagkatapos po niya, reflection at prayer ay yung history of the church sa pamagitan ng video At sa ating pong testimony ay si Pastor Archie Cabucos sa una at ang kalwa po ay Sister Feliciano. At ganun din po ay yung kasunod nun ay yung reflection ng ating binasa ng Council on Stewardship kahapon. At ganun din po ang mga refleksyon ng ibang mga kapatid na nasa platform na kanilang babahagi. At pagkatapos po yung God First video natin pong mapapanood. Susundan po yun ng pagbabasa ng Council on Stewardship sa chapter 42.6 ni Sister Orlin Simpo kung siya po ay andyan na. So sa silent and united prayer po natin sa Acts ay si Brother Sam Tautaw, ang isa po sa ating church planter sa adoration and confession. Pagkatapos po noon ay yung thanksgiving and supplication naman ni Brother Rodil Rabano, isang credential LE po natin. At yung pong closing song, benediction, at yung COP at closing ng ating pong programa. So yan po yung pagkakasunod-sunod ng program at ng mga participants ngayong umaga. So welcome po sa ating lahat at naway tayong lahat ay mapagpala sa ganitong ori ng pagtatalaga. So ibigay na po natin yung pagbabasa ng Bible reading natin sa Exodus kay Brother Rod Castro. Brother Rod? Okay po, happy God first morning po sa ating lahat. Ito po ang binabanggit sa aklat na Exodo. Ang ibang babasahin na Exodo chapter 3 verse 1 to 11. Ito po ang sinasabi. Ang nagniningas na puno noon ay inalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Ang anghel ng Pinoon ay nagpakita sa kanya ng isang ningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya ay nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moses, ako'y pupunta sa kabila at titingnan ko itong dakilang panuurong ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Nang makita ng Pinoon na siya ay pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moses, Moses, sumagot siya, at narito ako. Kanya sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat tanda kong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac,
ang Diyos ni Jacob. Si Moses ay nagtakip ng kanyang muka sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoryo, Perseo, Hebeo at Jebuseo. At ngayon, ang daing ng mga anak ng Israel ay nakarating sa akin at nakita ko rin ang pag-api na ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kaniyang sinabi, tunay na ako'y isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ng Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kaniyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yoong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yumaong ka at lipunin mo ang mga matanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo ay aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at ng Perseo at ng Hebeo at ng Jebuseo sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At kanilang didinggin ng inyong tinig at ikaw ay paroroon, ikaw at ang matanda sa Israel, sa hari sa Ehipto at inyong sasabihin sa kaniya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, ay nakipagtagpo sa amin at ngayon pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. At talastas ko na hindi kayo pababayaang yumayo ng hari sa Ehipto, kung hindi sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyon at pagkatapos na iyon ay pahihintulitan niya kayong yumaon. At pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, ay mangyayari na pagyaw ninyo ay hindi kayo yayaong walang dala, kundi bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at sa tumataan sa kanyang bahay na mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at inyong ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae at inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. Amen. Amen po. So, darako po tayo sa reflection ng ating hong pinasa. Brother Rod, baka meron kayong reflection? Brother Menard, bigyan natin ng pagkakataong mag-response yung mga kapatid. Ang salita po ng Diyos ay binasa na. Can you say amen, mga kapatid? Amen. 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 Amen po. Okay. Napakarami.
Dako po tayo sa reflection. Mga kapatid, salamat po sa atin hong binasa sa chapter 3. Good morning, Brother Menard. Good morning po. So, unang reflection ko ay hindi nakikita ng Diyos lahat yung paghihirap ng bayan niya sa lupang ito. Kaya sabi niya na narinig niya yung daing. Pagka yung daing talaga ay tapat o yung bukal sa puso, naririnig talaga ng Diyos yun at tumutugon siya. So, yun lang muna. Maraming reflection pero yun lang muna na ano ko. Amen, amen. Amen po. Sige po dun sa iba pa na willing mag-share na kanilang reflection sa binasa. Brother Rod, baka meron kayong gustong share. Po, dito po ay kita po natin na kung paano si Moses ay tinawag ng Diyos at si Moses naman po dito ay tumugon. Kaya makikita natin na ang Diyos ay tumatawag sa kanyang mga lingkod na bagamat sa pagbinasa natin na ito ay mayroong pag-aalinlangan si Moses nung suguin siya. Pero ang maganda rito ay siya po ay tumugon at siya po ay pinatabayan ng ating Panginoon. Ilan po at maraming salamat sa inyo. Pwede pa pong isa? Sige po. Doon sa binasa ni Brother Rod na nung nakita niya yung punong nasusunog pero hindi naman naabo. Nung lalapitan niya, ay sabi ay huwag siyang lumapit. Hubarin niya yung kanyang panyapak. Sabi ko, ano ba nung yung lugar na yun sabihin na natin bundok, ano? Bakit kinakailangan? May naata po ang signal kay Brother Sunny. Naputol siya. Tuloy ko na lang po yung reflection niya. Yun din yung sasabihin ko eh. So, sa verse 5 po, ay paglapit niya, hubarin mo ang iyong yapak. Ayan, sinabi sa kanya, no? Bakit kaya pinahubad yung yapak? Ito ay simbolo ng pagpapakumbaba at paggalang. Isang panawagan na alisin natin yung ating pride, yung ating kasalanan, anumang mahadlang para lumapit tayo sa ugnayan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, mga kapatid, ano? Kapag tayo lalapit sa Kanya, hubarin daw natin ang ating pride. Alisin natin yung pride. Kasi pag lumapit may pride tayo, lalapit tayo sa Kanya, hindi naman natin alas yung pride natin. Hindi dapat hindi yung tunay na pagsuko, ano? Hindi yung tunay na pagsisisi. So, ayan, sinatawag. Hindi lamang yung chapter na ito, hindi lamang panawagan kay Moises. Kaya hindi na pagtawag sa atin na tinatawag din naman tayo ng Panginoon, ano po? Na tayo ay tuloy na pag sumunod sa Kanya, ay tayo ay tutulungan niya sa lahat ng pagkakataon. So yun lang, mamaya ulit yung iba pa para iba ulit sa iba naman. Isang mabuting bagay po na lagi po nating alalahanin yung pangako ng Diyos. Yun lamang po ay pwede ng inspirasyon natin araw-araw na meron talaga tayong direksyon o destination na inilaan niya. Higit kaysa sa ating iniisip na makabubuti sa atin yung panukala ng Diyos. Tingnan niyo po yung pangako, land flowing milk and honey. Napakainam na andun na yung lahat ng mga pangangailangan ng kanyang bayan sa lugar na pagdadalhan sa kanya. Wala na silang kakailanganin pa, kundi sila ay magkakaroon ng isang malayang pagsamba at patuloy na pagkilala sa kabutihan ng Diyos na ginagawa sa kanila. So the same sa panahon po natin, mga kapatid, kapag tayo ay mayroong mga paramanding mga ups and down na experience, huwag nating kalimutan na yung pangako ng Diyos na hindi tayo taga rito sa lupa ito. We are all stranger at meron tayong lugar na pagdadalhan talaga sa atin ng Panginoon. Yung heavenly Kanaan na nakalaan sa lahat. Yun lang ay bagay na magbibigay na po ng inspirasyon sa atin
Sana wag mawawala doon yung focus ng ating pag-iisip na yun ang ating purpose, bakit tayo ay narito, sapagkat tayo po ay mga manlalakbay. Mayroon talagang destination na tayo paruroonan, pagdadala sa atin ng Diyos. At yun yung lagi po nating dapat isaisip, sapagkat ito yung magpapalakas ng ating pananampalataya, magpapaunlad ng ating relasyon sa Kanya, at higit sa araw-araw po mga kapatid, kapag ito ay ating karanasan, makikita natin talaga yung kabutihan ng Diyos at yun yung magbibigay sa atin ng pag-unlad sa relasyon sa Kanya, mga kapatid. Mayroon pa po tayong oras, baka mayroon pang mga willing na mag-share ng kanilang reflections sa binasa. Meron po nakataas ng kamay, Brother Maynard. Sige po, ano po natin kung sino man, hindi ko po nakita saan. Sige po. Brother Menard. Pastor. Pastor Jerry po. Good morning po sa inyong lahat. Happy God First Morning. Ang reading po natin ngayon ay very clear po sa akin ang message tungkol po sa calling ng isang leader, no? Tayo pong lahat ay mga leader dito at tayong lahat ay tinawag ng Diyos at tumugon po tayo sa panawagan ng Diyos. Ito pong si Moses ay nakikita ko po sa larawan ng kwento dito sa Biblia na parang ako po siya. Nararamdaman ko ho yung kanyang nararamdaman. Ang sabi ng Panginoon sa kanya ay I send you unto Pharaoh. No? Verse 10, susugo kita kay Parao upang mailabas mo sa pag-alipin ang aking bayan sa Egypt, no? Siyempre ang sagot po ni Moses ay sino ba naman ako, Panginoon, para tumakbo at pumunta doon sa Ehipto at ang mga Israelita ay iyong ilabas sa pag-alipin. Alam niyo mga kapatid, habang binabasa ko po ito, nire-relate ko ito doon sa naunang mga reading natin sa karanasan ni Moses, no? Si Moses po ay kapapatay pa lang ng isang Egyptian. Panginoon, sino ba naman ako? Ay killer ako, Panginoon, killer. Tapos, ano pa yung ginawa, mga kapatid? Pinagtanggol na nga niya yung kanya mga kapwa Egyptian, ay hindi pa siya pinagtanggol, no? Binulgar pa yung kanyang ginawa. Sino ba naman ako, Panginoon? Hindi man sa akin nagtitiwala yung mga tao doon. Ang hirap-hirap naman po na ipinagagawa mo sa akin, Panginoon. Sino po ako? Hindi po ako mabuting tao, hindi ako magaling, hindi ako... Daming pwede nating makita sa sarili natin. Pag may pinagagawa sa atin ng Diyos, na sa tingin po natin hindi tayo bagay sa calling. We are not fitted to that calling. Pero ang sabi po ng Panginoon, hindi ito tungkol sa iyo, Moses. Jerry, hindi ito tungkol sa iyo. Melvin, hindi ito tungkol sa iyo. Maynard, hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa gawain. At kung ang gawain ay mahirap para sa iyo, kasama mo ako. I am that I am. Ang ibig sabihin po nun, ako ang walang hanggang Diyos. The self-existent one. Hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa akin. Sabi ng Panginoon, I am, ako nga. Sabi niya ay, hindi ito tungkol sa iyo, tungkol ito kay Yahweh. Ang salitang I am ay pagpapakilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po ninyo, pag tinawag tayo ng Diyos na may ipagagawa siya sa atin, huwag po natin tingnan yung sarili natin. Tingnan lang po natin yung Diyos na tumawag sa atin. At ang sabi niya, siya ay sasama sa atin. Yun po yung napakasarap na damahin doon. Totoo po na napakamahirap na maglingkod, na mag-lead. Hindi po ako bagay, hindi tayo bagay, mga kapatid. Alam niyo po, no, ako po ay napili na maging direktor sa CLC
ito po yung naging pakiramdam ko, Panginoon, hindi po ako re-equip. Parang hindi pa po ako ready sa panunungkulan bilang isang junior officer sa CLC. Bahala ka na po sa akin. Wala po akong alam. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, anong gagawin ko, anong mga plans na dapat kong iguhit. Ay tinulungan po ako ng Panginoon. Sinamahan po ako ng Panginoon. Ginabayan. Tinuruan niya ako magsulat ng mga programa. Binigyan niya ako ng mga taong makakasama para manatili po ako mapagpakumbaba at huwag dumipende sa sarili ko. Binigyan niya ako ng mga mentor, ng mga taong malapit sa Diyos. Alam niyo, lalo na dito po sa ating calling ngayon, ako naman po ay pansamantalang nailagay para mag-lead sa isang bagong misyon. Ganun na rin po ang pakiramdam ko. Hindi po ako bagay, parang hindi ko kaya, pero may pinagagawa ang Panginoon, ay sumunod po ako, buong pagpapakumbaba na ipinasakop ang sarili. At nakasama ko po ang Diyos na nagbibigay po ng lakas. Alam niyo mga kapatid, yun po ang sanang maging palakasan natin. Hindi po yung mga pinangako ng Diyos ang importante. Yung lupang pangako, hindi po yun para sa akin, hindi po yun ang importante. Ang akin pong nakikita, pinaka-importante sa buhay ko bilang isang mananampalataya, yung matiyak ko lang na kasama ko ang Diyos sa aking paglalakbay ay okay na. Kasi tiyak ko, sa dulo ng paglalakbay na yan, kung kasama ko ang Diyos, may buhay na walang hanggan. At sa dulo ng paglalakbay na yan, mayroong kaginhawahan, bagamat mahirap ang ating mga paglalakbay sa lupang ito. Basta kasama ang Diyos, sa dulo niyan, may ginhawa na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. 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 So, mayroon Amen. Thank you very much, Pastor. Mayroon pa po tayong ilang minutong natitira para sa part ng ating reflection sa ating pong reading. At po mayroon pang mga reading na mag-share na kanilang reflection sa ating pong reading. Karagdagan, sige po. Sige po, sa Area 5 East Bulacan 2, CLPN, Winfred ba ito? Magsalita na po tayo. O, kayo po. Morning po, Pastor. Si Brother Ray. Si ano pala to? Si Winfred. Personal reflection ko lang din po, dagdagan ko lang din po yung sa inyo, Pastor po, na tsaka yung Brother Melvin po, no, kay Brother Menard, na yun nga rin po, kapag halimbawa, nasa bahay-sambahan din po tayo, since ang Panginoon ay nandoon sa ating bahay-sambahan, bigyan din po natin siya ng karampatang respeto rin po, no? Para sa ganun ay kapag nagsasamba tayo, maramdaman po natin ang presensya niya sa atin. At saka yun nga po yung kung ano yung panawagan niya para sa atin na ayun nga, yung para maramdaman natin kung ano yung ano yung mission niya para sa atin, no? Maramdaman po natin. At sa ganun po ay kapag nasa gawain po tayo ay talagang ma-feel natin na talagang nandoon ng Panginoon. Kasi ito po yung naging problema natin na kapag nasa gawain tayo ay feeling natin ay yung iba sa atin inaano natin na parang ginagamit kasi natin ang pakiramdam natin na pakiramdam ko ginamit ako ng Panginoon dito, which is hindi naman pala talaga. Ako na feel ko rin po yan na ginagamit ko yung feeling ko sa mga ganun, pero hindi pala talaga dapat ganun. So dapat pag nasa simbahan tayo, dapat i-recognize natin ang presensya ng Panginoon sa bahay-sambahan para sa ganun na maramdaman natin yung panawagan niya para sa atin. Yun lamang po. Thank you very much, brother. So, meron pa po tayong minuto para mag-share pa po yung iba na para mapakinggan natin yung kanilang
reflection sa atin nung binasa. Father Menard. Sige po, Pastor. Hindi mo na po ka mag-ano po na aking video sapagkat pinapaking connection. Dito ko po nakita ang Panginoon ay gumawa ng attention para si Moses ay magkaroon ng mapansin yung kanyang pagkatawag sa kanya. Kanya pong ginamit yung puno na hindi nasusunog to get Moses' attention. Ang pagkatawag po ng Diyos sa atin ay iba-iba. Siya po'y gumagawa ng mga ibang pamamaraan para po tayo tawagin, kunin po yung ating mga attention para mag-focus po tayo sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Kaya bilang pong mga lingkod ng Panginoon, ano man po ang paraan na pagkatawag ng Diyos sa atin, ito po'y ating gawing mabutit maayos upang lalong sumulong at umunlad ang misyon ng ating Panginoon bilang mga leader na tinawag ng Panginoon. Salamat po. Amen. Amen, Pastor Ernie. Amen po. Thank you, Pastor Maring. Sino pa po kaya ang mayroong ibig na share? Samantalang mayroong pa po tayong pagkataon Si Brother bago Ray, tayo nagtataas ng dumako kamay, sa ating Brad. devotional. Sige po. Si Brother Ray po. Hindi po, Brother Ray. Hindi niya kasi nakikita yung, hindi nakikita ni Brother Maynard yung pagtaas ng kamay. Go ahead po, Brother Ray. Alright, so mapagpalang good morning, rainy morning, Sunday morning sa ating lahat. At konti lang, dito sa Exodus chapter 3, mga kapatid, alalahanin natin na si Moses ay learned from the best education at his during his time. So dito nakikita na ng Panginoon na siya na po ay ready. So kung ilang taon siya nanatili doon sa Egypt, dito sa field ay hinubog siya ng school of the prophet. Kung tawagin na siya ay hinubog upang siya ay magiging mapagkumbaba. And then he already acknowledged his unworthiness. Na kumbaga, na-feel niya na sino ba siya upang bumalik doon na hindi na niya natutunan ang language ng Egypt. And then wala na siyang kaalam-alam kung ano ang mga kaganapan doon, kung papaano niya sasabihin. Kaya sinabi niya, tinanong niya ang Diyos, ano ba ang sasabihin ko? So he acknowledged and he was humble enough. So mga kapatid, ako po ay nananalangin sa lahat ng mga faithful at true na mga Seventh-day Adventist. Kapag ho tayo ay ina-acknowledge natin na wala tayong kapasidad and we are too humble enough na tayo ay tinatawagan, that is the best time na tayo po ay gamitin ng Panginoon at makikita na ng Panginoon na ready na po tayo. Kasi if we feel that we have enough, if we feel na yung mental capacity natin, yung educational background natin, yung long term of experience natin ay feel natin na parang ako ang tatawagin dito at ako ang gagamitin dito, sasabihin ng Panginoon na magpakumbaba muna tayo. Dahil ang ministry or ang mission ng Panginoon, it's all about humbleness, and that's the time na tayo po ay gagamitin. Maging literature evangelist ka man, maging bus preaching missionary volunteer ka man, or maging missionary volunteer for Bible studies, or kung anuman ang mga mission or mga missionary activities natin, tayo po ay tatawagin ng Panginoon kung nakikita niya sa ating mga sarili na we are ready and we are humble enough to accept the calling. Yun lang po at good morning. Salamat po, Brother Ray. Meron pa po ba na nagdanais, bagaman yung oras natin ay
papasok na tayo sa devotional. Marahil po ay pasok na tayo sa ating devotional. Ang nakasign po sa devotional ng ating pong babasahin, lest we forget, ay si Pastor Nelvin Alabanza, pero hindi ko po nakita yung kanyang pangalan sa mga naka-join sa platform. Baka po pwedeng mag-request sa sinumang pastor na available. Si Brother Melvin ang mga gamit niya. Kakambal kami nun eh. Nagkakambal kami ni Pastor. Dali lang po, i-share ko yung screen ko, ha. Salamat po. Sige po. Yan. Para sa ating lest we forget, June 8, ang mga Adventista ay hindi palaging reformador sa kalusugan. So, hindi lagi hindi dapat na laging reformador, o hindi lahat ng Adventista ay reformador sa kalusugan. Ano yung sinasabi sa atin ng devotional na ito? Sa John 16 verse 12, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo kayang dalhin sa ngayon. Bakit kaya hindi natin kayang dalhin sa ngayon? Siguro marahil ay kulang pa tayo sa kaalaman, kaya hindi pa natin kayang dalhin. Kulang pa tayo sa connection sa kanya, labis na hindi pa tayo ganoon kaunawa, kasi hindi natin kayang unawain talaga yung ang kaalaman ng Diyos ay mas malalim kaysa sa ating kaalaman. Sabi dito sa lest we forget, ang mga di malinis na karne, halimbawa noong November 1850, sinasabi ni James White na ang ilan sa mga Sabbatarian ay nagpapagabag tungkol sa pagkain ng laman ng baboy, at ang ilan ay umiiwas sa paggamit ito. So meaning sa taong 1850 noong November, yung ilan sa Sabbatarian, pag Sabbatarian dito, hindi pa ito mga 70 Adventist, pero Sabbatarian pa lang sila, umiiwas sila sa pagkain ng baboy. So wala siyang pagtutol, kaya naman kasi umiiwas, pero nakikita nila kakain ng basura, doon pa lang dapat ba natin kainin yun, diba? So mga previous day, nakakawala yung ilang libong mga baboy para tikatulong sa panlinis ng basura. Masipag pa yung baboy kaysa sa tao na mag-alis ng kalat, tapos kakainin ng tao. So yak, sabi, diba? Wala siyang pagtutol sa gayong gawain, ngunit sinabi niya na siya ay hindi sa anumang paraan naniniwala na ang Biblia ay nagtuturo na ang wastong paggamit nito sa dispensasyon ng Ebanghelyo ay kasalanan. Hindi nga, kulang nga sila sa kaunawaan. So, ang talagang tinututulan niya ay ang mga individual na gumagambala sa iba mula sa sentro ng kanilang mensahe, ang Sabat sa pawakas na pananaw. So, yun, nakapokus kasi sila sa Sabat. Pero tignan natin sa mga susunod pang page. Pagkaraan ng ilang taon matapos magsulat ng liham ang kaniyang asawa at isang babae na nagngangalang si Curtis, na ang paggamit ng laman ng baboy ay hindi isang subukang pangrelihiyon. So tignan natin. Isinulat ni James sa likod, upang malaman mo kung ano ang aming paninindigan sa tanong na ito, sasabihin ko na kami ay kakatapos lang magkatay ng baboy na may timbang na 200 libra. Pambira, tingnan natin. Muli noong 1859, 4 years na makalipas, pinayuhan ni Ellen White si S.N. Haskell at ang iba pa na ang kanyang mga pananaw hinggil sa laman ng baboy ay hindi makakapinsala kung iingatan ninyo na lamang ang mga ito sa inyong sarili. Bakit ganon? Ngunit sa inyong paghatol at opinyon ay ginawa ninyong subukan ang tanong na ito, at malinaw na ipinakikita ng inyong mga aksyon ang inyong paniniwala sa bagay na ito. Idinagdag pa niya na kung nais ng Diyos na umiwas ang kanyang mga tao sa laman ng baboy, bibigyan niya sila ng kombiksyon sa bagay na yun. Kung tungkulin ng iglesia na umiwas sa laman ng baboy, ipapahayag ito ng Diyos sa higit na 2 o 3. Ituturo niya sa kanyang iglesia ang kanilang tungkulin. So, kumukontra yung isa, Tingnan natin. Ang Diyos ay nangunguna sa isang bayan at hindi sa ilang magkakahiwalay na individual.
dito at doon. At ang isa ay naniniwala sa bagay na ito, ang isa ay sa ganon. So pinapakita rito na mayroong pagkakaiba ng paniniwala yung nag-uusap. Ano? Ang ikatlong anghel ay nag-aakay at nagpapadalisay ng isang bayan at dapat silang kumilos kasama niya nang nagkakaisa. So yun, three-angel message. Kailangan may pagkakaisa po tayo, mga kapatid. Ang ilan ay nauuna para sa mga anghel na nag-aakay sa mga taong ito. Nakikita ko na aakay ng mga anghel ng Diyos ang kanyang bayan ng hindi mas mabilis kaysa sa kaya nilang tanggapin. At ito pa rin sa mahalagang katotohanan ipinaalam sa kanila. Dito talaga nakikita natin hindi ganun kadali na maakay yung bayan ng Diyos. Marami talagang dahil sa mga doubts and fears, hindi sila kaagad na nagfa-follow. Isa na ako dyan, di agad ako nag-follow sa panawagan. Tuloy natin. Ngunit ang ilang hindi mapakaling espiritu ay nagmamadali para sa isang bagong bagay at nagpapatiuna. Ayan. At sa gayon ay nagdudulot ng kalituhan at hindi pagkakasundo sa hanay. Hindi sila nagsasalita o kumikilos ng naayon sa katawan. Pinanghawakan ni Ellen White ng matatag na paniniwala sa buong mahabang ministeryo na yan na ang Diyos ay bumubuo ng isang bayan at na habang sila ay nagkakaisa sa isang issue at hindi bago noon, gagabayan niya sila sa susunod na hakbang. So pinapakita sa atin dito na kapag ang bayan ng Diyos ay nagkakaisa at tayo ay gagabayan niya sa mga susunod na hakbang. Kasi pagka naman wala pagkakaisa, mga kapatid, paano tayo makaka-move on sa mga next step ng ating mga gawain mabigat? Aram-aram natin yan pagka sa loob na iglesia mayroong hindi pagkakaisa. Mahirap mong gumawa, mga kapatid, mahirap magtrabaho, mahirap dumiretso, laging mabigat ang loob. Kasi nga mayroong kumukontra, mayroong hindi natin kaisa. Basta hindi magkaisa, mahirap mag-move on, mga kapatid. Ang pag-unlad hanggang 1863, ito na, after 4 years na naman, ay naging malinaw. Una ay nagkaisa sila sa doktrina, ayan, unti-unti na sila nagkakaisa. At pagkatapos ay sa organisasyon. Noon lamang sila naging handa para sa kanyang pamumuno sa reforma sa kalusugan at iba pang mga isyo sa estilo ng pamumuhay. Palaging may lohika ang pangunguna ng Diyos. So, ayan po, So, pinapakita sa atin na kapag tayo nagkaisa ay may pag-asa. Ngunit kung tayo watak-watak ay hindi tayo makaka-move forward. Po yan, nakita ko ang pinaka-main lesson sa umaga na ito. Tapos, yung unang mga kumukontra, basically yung ayaw umiwas sa kanilang nakasanayan. Yan. Kadalasan yung ganyan, nakita natin yung ayaw iwanan yung nakasanayan na ayaw ng Diyos. Yun yung mga kumukontra. Pero ganun pa man, hindi natutulog ang Diyos. Kasamahan niya tayo kung tayo willing na sumunod sa Kanya at magkakaisa. So sabi dito, itutulungan niya tayo sa mga susunod na hakbang. So yan po ang ating reading ng Lest We Forget. Maliwanag at nawa sa ating iglesia, simulan natin magkaroon ng pagkakaisa. Bawal ang hate, puro love lang, mga kapatid. God bless morning po. Amen. Amen po. Amen. Brother Melvin, pray na po kayo. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, labis ang aming pasalamat sa mga blessings na amin natanggap. Una, mga aral sa Bible reading sa buhay ni Moses. Kami natuto na kami ay dapat na patuloy na magtiwala sa inyong panawagan. Kami man ay hindi handa pagkat kayo ay maghahanda para sa amin, tutulungan niyo kami. Kaya hindi naman sa Lest We Forget, panawagan ng pagkakaisa upang kami humayo ng masaya at kayo nariyan para kami tulungan sa aming susunod na mga hakbang. Salamat po, dakilang Diyos, sa panawagan na ito at pagpapaalala sa amin. Nawa sa aming patuloy na paglago, aming maisabuhay ang aming mga natututunan at higit sa lahat, maibahagi din naman namin sa iba. Sa pagpapatuloy po ng aming programa, O Diyos, patuloy namin nalalapit na aming mga sarili. Sa inyo po kami ng Holy Spirit ang mga susunod na aming mga maririnig na payon, mga prinsipyo sa Biblia, na payon ni Sister White, ay aming makita ng maliwanag
maibahagi namin sa iba upang kami habang naghihintay sa inyong nalapit na pagbabalik ay maging isang tapat na katiwala, saya at namumuhay kasama kayo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Thank you po. Amen, amen. So, history na po tayo. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, thank you po. Sa ating pong nag-assign ng testimony para sa ating pong ngayong umaga, meron pong 2 pangalan. Hindi ko po nakita dun sa listahan ng mga naka-join. Ang isa po ay si Pastor Archie Cabucos po at saka si Sterling Feliciano. Ay hindi ko po nakita. Ito po yung binigay na pangalan ni Pastor Nelson kahapon para sa magti-testimony. So, hindi ko po nakita yung kanilang pangalan. Baka mayroon pong mga pwedeng mag-volunteer para
in place na yung lugar nila. Ano po? Happy God First Morning sa ating lahat mga kapatid. Pastor Nacho ka pala, sorry. Bagi ko po sa inyo ang ating pong karanasan ng COP sa aking pong paglilingkod dito sa distrito ko at sa aking pong pamilya. Una po ay honest po ako sa inyo na hindi po ako nagpa-practice ng COP. Po ako. And then, noong inulunsad dito ng ating mahal na Pangulo kasama ang ating mahal na Director, Pastor Antonio, Pastor Nelson Antonio at si Pastor Jerry Stavidio, ay pinangunahan nila ang kalaan ng Diyos sa spiritual power. Ay na-empower din ako mga kapatid. Nung ako po ay na-empower at naiintindihan ko na ang panukala ng Diyos sa atin ay magiging instrumento tayo ng ating pananalapi na magtatapos ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating COP. So, yung opportunity ito ay sinare ko rin kay Mrs. yung COP. At yun mga kapatid, nung sinare ko sa kanya, ay hindi pa kami ng COP. Pero noon nga sa kaka-attend namin ng COP sa morning natin na Happy God First Morning, ay doon naunawaan namin. Yung naunawaan po namin, ako at si Mrs. ay nag-decision kami na mag-COP. Noong nag-decision kami na COP ay naging blessing sa amin dahil yung amin din pong anak ay nung amin din na-educate ang pagbibigay ng COP, ng tithes and offering, ay gusto niya na ibigay din yung para kay Jesus na bakit kaunti lang kasi sa 100 ay merong 10% and then 10% more. Sabi niya napakaunti naman kay Jesus. I want to give more, sabi ng aking panganay na anak. Kaya ang pagbibigay ng COP mga kapatid ay nadidisipulo din pala natin ng ating pong pamilya. Kaya napakaganda yung COP ng panukala ng Diyos ay maalis sa atin ang espiritu ng pagiging selfish. Ito yung pagbibigay natin ng handog at ikapo ay ito yung way ng Panginoon upang maalis tayo sa pagiging alipin ng ating mga sarili at magkaroon ng pagmamahal sa mission. So mga kapatid, subukan natin ng Panginoon, mag-COP na rin po tayo at makikita natin ang great blessings na binigay ng Panginoon sa atin. At ngayon, sa distrito ko, sa bago kong distrito dito sa North Coast, ay magsisimula kami kasama ang aking mga mahal na mga elders at mga officers, ay sisimulan namin mag-educate at mag-compliant kami ng COP sa ating Panginoon. Salamat po and God bless sa ating lahat mga kapatid. Happy missionary. Happy Centers Morning. Yung isa pa akong kasama sa magti-testimony, si Ma'am Lynn Feliciano. Hindi ko po alam yung kanyang pangalan sa platform kung naka-join. Pero habang wala pa po siya, baka po mayroong gustong mag-volunteer na kanilang experience tungkol sa ating pong COP practices na ginagawa mula sa mga nasa platform po. Baka po mayroong willing na mag-share na kanilang maiksi o mahabang testimony. Sige po, bago po tayo dumako sa reflection ng ating Council on Stewardship kahapon na binasa. Baka po mayroon pang
isang willing na mag-share ng kanilang patotoo patungkol sa kanilang mayamang karanasan about COP. Personal o sa kanilang church, maging sa distrito, sa family po. Sir Minard. Sige po. Mag-testimony ako sa sa COP. Sister, sige po. Nung maliit pa kaming mga bata, nung bago pang Adventist ang papa ko, mama ko. Sila kanang noon pa man kasi yung double tight. Sinasanay kami sa sa pagbibigay. Kaming lahat mga bata, maliliit o malalaki, sinasanay kaming magdudubli ng 10 bahagi. At saka ang experience ng aming pamilya, nandoon kami sa Manay, Davao Oriental, na-experience namin na pagtapat sa Panginoon kahit sa araw ng Sabat. Marami pong mga unggoy doon. Pag araw ng Sabado, hindi gyud talaga yung papa namin iiwan ng anak parang magbantay sa maisan. Pero na-experience namin na pagtapat sa 10 bahagi at tapat sa araw ng Sabat, lahat kami nasa simbahan. Friday pa lang kasi malayo yung simbahan namin, 3 kilometro ang aming linalakad, maputik pa. Kaya wala pa yung mga sasakyan na karting doon. Alam mo, sa totoo lang, ang aming maisan pag araw ng Sabado, nandoon kami lahat, 6 to 6 talaga. Walang hindi kami umuwi hanggang hindi pa lumulubog ang araw. At ang aming mais, walay bawas, walay kinakain ng mga unggoy. Pag ibang araw ng linggo, iinom lang kami ng tubig. Ayun, 5 bunga na, kinukuha nila, kinakain. Yun, nagagalit ang papa namin. Kaya nga, sa bawat namin, yung tawag ng mga tanim, kinukuhaan niya ng tithes. At saka, pag mayroong kita din, yun, hinihiwalay na lagi. Sa bawat kita, hinihiwalay na niya ang 10 bahagi at binibigyan kami lahat ng 10 bahagi. Kaya doon nakikita namin na ang Panginoon, kung tapat tayo sa Kanya, ayan, ibibless talaga. Yun lang po. Amen. Amen po, amen. Salamat po. Amen. Amen. Pastor Terminal. Amen. Nakaka-inspire yung testimony ni Sister. Simple pero buhay na buhay ang kapangyarihan ng Diyos sa experience nila. Amen. Sige, Brother Menard. Tuloy na po tayo sa ating reflection dun sa atin hong binasa ng God, yung Counsel on Stewardship kahapon. Ang pamagat po ay gumagayong ang kapangyarihan ni Satanas sa chapter 42 po ng Counsel on Stewardship. So kung na-recall nyo po yung mga hanay na mga pangungusap na nabanggit dun sa aklat at inyo pa pong naalala ay pwede po kayong mag-reflect. Maganda po yun. Bahin po natin. Paano si Satanas ay gumagawa ng mga pamamaraan para ang mga mananampalataya, ang lahat ng tao ay kanyang magayuma. Sige po, doon sa mga may willing mag-share na kanilang reflection sa ating reading yesterday morning. Pakibasa po muli para masariwa. Okay. Sabi ko ay ang ganda po eh. Ang gumagayong ang kapangyarihan ni Satanas. Layunin ni Satanas na gawing kaakit-akit ang sanlibutan. May panggayuma ang kanyang kapangyarihan upang mahalina kahit na ang
pagmamahal ng mga nagpapanggap na tagasunod ni Kristo. Marami sa kanila ang magsasakripisyo sa anumang paraan upang magtamo ng kayamanan. Kung gaano sila katagumpay sa pagtatamo ng kayamanan ito at sa kanilang mga adhikain, gano'n namang nawawala ang kanilang pag-ibig na mahalagang katotohanan at sa pagpalaganap nito sa sanlibutan, nawawala ang kanilang pag-ibig sa Diyos at kumikilos na parang mga sira ang pag-iisip. Habang sila ay pinasasagana sa bagay na material, lumiliit naman ang kanilang pagkakaloob sa gawain ng Diyos. Ang gawain ng mga tao ay may marubdob na pag-ibig sa kayamanan, ay nagpapatunay lamang na hindi maaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon, ang Diyos at ang Mammon. Pinakikita nila sa sanlibutan ang salapi, ang kanilang Diyos. Nangangayupa pa sila sa kapangyarihan nito at sa lahat ng paraan ay naglilingkod sa sanlibutan. Ang pag-ibig sa salapi, ang kapangyayarihan, at dahil dito ay nilalabag nila ang utos ng Diyos. Maaring nagpapanggap sila ng reliyon ni Kristo, ngunit hindi nila binamahal ang prinsipyo nito o sinusunod man ang mga tagubilin nito. Ipinagkakaloob nila ang kanilang pinakamabuting lakas sa paglilingkod sa sanlibutan at sila yumuyuko sa Mammon. Nakagugulat na marami ang nadadaya ni Satanas. Pinasisiglan nila ang paghahaka ng mga magandang tanawin ng pakinabang sa sanlibutan. At ang tao ay nagiging lango at nag-iisip na nasa harapan nila ang daan ng sakdal na kaligayahan. Sila ay tinutukso ng pag-asa sa pagtatamo ng karangalan, kayamanan, tungkulin. Sinasabi ni Satanas sa mga tao, ang lahat ng ito ay bibigay ko sa iyo. Lahat ng kapangyarihan at kayamanan ito na maaari mong magamit sa kabutihan ng iyong kapwa. Katapos kapag ang layunin ay natupad na, nasusumpungan nilang wala silang kaugnayan na tumanggi sa sarili, tagapagligtas at wala silang bahagi sa likas ng Diyos. Mahawak sila sa kayamanan ng lupa at kinamumuhian nila ang mga kahilingan ng pagtanggi sa sarili, pagsasakripisyo at kahiyan dahil sa katuwiran. Hindi sila handang tumalikod sa mga kayamanang ito na pinaglagakan ng kanilang puso. Nakipagpalit sila ng Panginoon at tinanggap ang paglilingkod sa Mammon at sa halip na kay Kristo. Nakuha ni Satanas ang pagsamba ng mga nadayang kaluluwang ito sa pamamagitan ng pag-ibig sa kalayawan ng sanlibutan. Malimit na nasumpungan ang pagbabagong mula sa kabanalan patungo sa pagkamakasanlibutan ay halos hindi na nararamdaman sa pamamagitan ng matalinong pakana ng kaaway. Anupat, ang tao na rin ang nadaya ay hindi na nalaman siya pala ay malayo na kay Kristo, alipin lamang niya sa pangalan. So, yan po yung binasa kahapon. Ang pamagat ay ang gumagayumang kapangyarihan ni Satanas. Yan po tayo pa ng mga refleksyon natin. Ako po ang nakita ko po dito mga kapatid sa panahon natin ngayon. Yung unang salita, layunin ni Satanas na gawing kaakit-akit ang sanlibutan. Talaga pong kapag tayo ay titingin sa paligid natin, lalo pangat sa mga highly urbanized places, talagang yung mga modernong mga bagay na talagang makikita natin ang development, ang mga kagandahan. At yung mga ibang tao dahil sa kahinaan ng kanilang pundasyon ng relasyon sa Diyos ay antimanoy na nabibighani. Kung kaya sa panahon natin ngayon ay yung pagiging materialistic ng isang individual at kahit na po tayong mga sinasabing
tagasunod ni Kristo ay hindi excuse na pwedeng ma-influensyan at maapektuhan ito. Dahil ang lahat ng mga pamamaraan ay gagawin ni Satanas upang maging kaaya-aya sa paningin, sa pandama, sa pag-iisip ng mga tao ang mga bagay na sanlibutan. At siya namang nangyayari po sa kasalukuyan. Kaya talagang yun ang laging binabanggit ng banal na kasulatan, na tayo ay maging maingat, maging mapagbantay sa lahat ng sandali, sa lahat ng dako, sa lahat ng sitwasyon, sapagkat ang kaaway ay patuloy na gumagawa para tayo po ay kanyang linlangin, dayain, hanggang sa tayo po ay unti-unti, dahan-dahan din natin napapansin tayo pala ay matagal nang nabibiktima ng kanyang mga kanak na ginagawa sa atin. Sa iba po, baka meron po nagtataas ng kamay sa Area 5 East Bulacan to. Ay, saka ulit si Brother Winfred ulit. Sige po, go ahead na po. God first morning po ulit sa ating lahat mga kapatid, Brother Menard, Pastor. Ako natamaan din ako sa lesson na binasa kahapon, na binasa po ulit ni Brother Menard, na isa rin po ako sa naglilingkod din po sa Panginoon, pero natutukso pa rin ng kaaway, lalo na pagdating sa pagpapatugtog ng mga kung ano-anong mga tugtog ng sanlibutan, sa pagpupuyat dahil din po dito, tapos sa panonood ng mga wala rin kakwenta-kwentang palabas sa TV, tapos minsan naging materialistic na din. Tapos kapag kumita na ng pera, natutukso din ako na sarilinin din ito. So tapos kapag sumasahod pa sa ay nagbibigay nga ako ng ikapot handog, pero hanggang doon lang yung nagiging pananaw ko sa stewardship, no. I remember kahapon sabi nga po ni Pastor Jerry nga po kahapon, sa Pampalay Church, na ang pagbibigay natin ng tithe at offering hindi lang more on money, kundi yung talagang pagmamahal natin sa Panginoon, yung katapatan talaga natin sa Kanya, no, na ang stewardship talaga is ayun nga, pagmamahal sa Panginoon, tapos yung sumusunod tayo sa mga utos at mga tagubilin niya. Na kahit ano man yung ginagawa sa atin ng sanlibutan, ay nananatili pa rin tayong nagtatapat sa Kanya. So yun din yung inaano ko rin sa sarili ko na yun, na dapat gano'n na tayo. Lalo na malapit lang matapos ang mundong ito, na dapat ay gumagawa na tayo para sa ating Panginoon. Yun lamang po. Thank you po. Baka po mayroon pang willing magdagdag ng ating pong reflection sa binasa. Sige po. So yan, dugtungan ko yung sinabi niyo po kanina na ginagawang kakit-hakit ni Satanas sa sanlibutan. Ayan, totoo po, Kasi sino ba naman di mahakit sa sanlibutan na ito, Dito na lahat ng kaligayahan pang lupa. So andyan yung magandang kapaligiran, yung ating magandang tagumpay, yung kayamanan ng sanlibutan, nandyan. Kaya kala natin pag tayo payaman na, ito ay blessing. Actually blessing ito, kaya dapat natin gamitin sa tama, natutunan natin yan. Kaya lang minsan din natin sa panlilang ni Satan, napupunta pala tayo sa trap sa uli. Natatrap na pala tayo. Bakit? Kapag tayo ay pinili nating sumunod kay Kristo, kunyari tayo mahirap, gusto nating sumunod kay Jesus, huwag nating asahan na tayo yayaman. Talagang hindi tayo maghihirap, totoo yun, pero hindi tayo yayaman ng sobrang yaman. Depende na lang sa iyong paano pangangalagaan ng kung paano ka magiging gaano katapat na katiwala ang iyong kayayaman, Pero bakit hindi tayo ginawang mayaman ng Panginoon? Dahil kapag ginawa kang mayaman ng Panginoon, mapapalayo ka sa kanyang kapatid.
malaking porsyento mapapalayo ka sa kanya. Bakit ka naman mapapalayo? Magiging busy ka sa iyong pagyaman. Magiging busy ka na sa iyong pagyaman. Mapupunta na lahat ng oras mo sa pagpapayaman. Yan. Kaya dapat kung tayo ay naunawaan natin pagiging tapat, nakatiwala, masarap yumaman, pero sa langit na bayan. Masarap yumaman sa langit na bayan. Hindi naman pwedeng kaya yaman kung talaga madiskarte ka sa buhay, pero kung ikaw ay tapat, nakatiwala, pahihintulutan ka ng Panginoon na yumaman, lalo pat ang iyong pagyaman ay naitutulong sa gawain dahil kapartner mo si Jesus. Kapartner mo si Jesus sa paglago. So, paglago, pagtatapos ng gawain, kapartner mo siya. Ikaw ay tapat na tumutulong sa gawain. Maraming ganyan, ilang mga attorney na nakilala ko na nag-testimony dito sa Bahan Church. Nag-umpisa ng COP, Ayan, bakit siya mayaman? Kasi ginagamit niya ng tama yung kanyang kayamanan, na blessing ng Panginoon. So mga katuwid, kung mangarap tayong pagyaman, siguraduhin natin maging tapat tayong katiwala. Dahil kung hindi tayo maging tapat na katiwala sa umpisa pa lamang, sabi dito sa lesson na binasa kahapon, ito sa huli ay bitag o trap. Trap. Meron din dito binabanggit na hindi natin maaaring paglingkuran ng dalawang Panginoon. Alam natin ito, madalas natin naririnig. Ngunit dapat natin isabuhay. Hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos at maglilingkod sa kayamanan, na tayo tumitingin sa kayamanan. So, isa lamang ating paglilingkuran. Meron pa dito yung sa Tagalog ay lasing sa pangarap ng tagumpay sa liputan. Bakit lasing sa pangarap ng tagumpay, sa pangarap ng tagumpay sa liputan? Kasi doon na alam niyo yung nasobrahan sa alak na lasing, nasobrahan sa tagumpay na lasing, at nakalimutan na napalayo kay Jesus. At so kumbaga nasilo na ng gusto ni Satan, huwag tayo maging lasing sa pangarap ng sanlibutan. Ito, pagkatapos ng malasing sa pagkakapangarap ng sanlibutan, mapapahiwalay na kay Jesus, di ba? Ito yung mga hindi nakahalatang, sabi dito sa lesson, hindi nakahalata yung mga panlilinlang ni Satan. Hindi masyadong nakahalata, kasi unti-unti. So, pero samantalang hindi nakahalatang panlilinlang ni Satan, alam niyo po ba, may katumbas yan. Kung tayo ay magiging active sa pag-connect kay Jesus, simulan natin sa God First Morning, sa umaga. Meron ding hindi halatang nangyayari sa ating buhay na tayo pala unti-unti nang nagbabago. Unti-unti na tayong kumakapit kay Jesus. Unti-unti na nating inuuna yung si Jesus, God first, na lagi sa lahat nating buhay. Lalo na pagka natutunan natin mag-COP. Dahil nakita natin ang pagmamahal ng Diyos. Mahal natin siya kaya tayo nagsi-COP. Gusto nating maging kapartner niya sa kanyang mission dito sa lupa. So yan, unti-unti nang mababago yung ating karakter. Unti-unti nang mababago yung ating karakter. At magiging kapartner natin siya. If you put God first, mga kapatid, believe it or not, you will never be last. Madalas sinasabi ni Pastor Jerry, totoo po yan. At nasasabi ko yan dahil naranasan ko po sa aking buhay. Hindi ko lamang yan bukang bibig. Hindi ko lamang yan bukang bibig. At yan ay naranasan ko. Isa pang dadagdag ko. Isa pa, may oras pa naman, konti siguro. Sabi kahapon ni Pastor sa aming The Divine Service, kapag ikaw pala ay tunay na anak kay Kristo, si Kristo yung nilalaman ng puso mo, mahirap pa ng buhay, hindi ka matatakot, hindi ka magdududa, hindi ka matatakot. Sabi ko ba? Oo nga, kaya pala hindi ako nangangamba. Meron yung mga kapatid, magka-college yung anak ko, hindi ko kaya magpaaral ng college. Sa ako pinag-enroll sa AUP pa, alam ko napakamahal doon. Bakit? Hindi ako natatakot hindi ako nagdududa sa kakayahan ng Panginoon. Sabi ko, nakakapag-COP nga ako, 10 plus 10 and more. So kaya ko yan. Tinignan ko, kaya ko yan, bibigay ng Panginoon yan. At kaya ng Panginoon. At siguradong maraming tutulong na blessing na nagmumula sa kalangitan. So yan ang testimony. Lumapit kay Kristo, lahat ay magiging posible. Meron pa isa pa. Kung pahintulutan niyo po ako, isa pa
Meron akong nabasa yung isang post kanina kagabi bago ako matulog pagdilim. Sabi niya ay parang kung ikaw ay nahihirapan, lumapit kay Kristo. Kung ikaw ay nabibigatan, kung ikaw ay parang susuko na sa buhay, lumapit kay Kristo. Kasi wala siyang hindi kayang gawin. Ano? Wala siyang hindi kayang gawin. Well, partly true. Kasi hindi ako naniniwala doon na wala siyang hindi kayang gawin. Meron siyang hindi kayang gawin, mga kapatid. Ano? Natutunan ko yan sa God First Morning. Ano yung hindi kayang gawin ni Kristo o ni Jesus? Yung kuhanin, yung free will sa atin. Hindi lamang yung ating pag-aari sa mundo na ito. Hindi niya kayang kunin yun. Ano? Kaya dapat gamitin natin ang tama. Matuto tayong pumili ng tama. Alam natin kung paano dapat pumili ng tama. Yan ang pag-aari natin na hindi kayang kunin ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat po sa panahon sa testimony. Salamat po, Brother Melvin. Ang oras po natin ay 5:13. Bago po tayo dumako sa ating reading, panoorin muna po natin yung God First video, Sir Melvin. Okay po, mayroon sana rito masarap sana basahin ito magandang chat sa chat box. Bigyan natin ng konting panahon, 1 minute siguro po. Basahin ko pa galing kay Sister Regina Clemente. Isa po akong government employee. At the same time, vlogger din po ako. Kapag tapat po talaga tayo kay Jesus at may pangarap na makapaglingkod, ng tapat sa Kanya, dama ko po ang Kanyang pag-guide. Ayan, ano? So, medyo na initin ako po paano meaning talaga para mabasa ko ng tama. So, ano, ulitin ko, at may pangarap na makapaglingkod ng tapat sa Kanya, dama ko po ang Kanyang pag-guide. Ayan, ano. Mabilis pong makapag-solve ng mga problema. Pinapaisip po agad ang solusyon. Then sa kalusugan, mapapanatiling malusog at malakas kahit may edad na. Nagmumukha pa ring bata kapag napagkakamalang talaga pa. Praise the Lord. Ano po, nakaka-inspire po yung salamat po kay Sister Regina Clemente. Patuloy lamang kayo mag-chat na inyong mga reflection dyan. Babasahin po natin. Ano po. At pakisama daw po sa prayer ang Voice of Youth na kasalukuyang ginagawa sa GS Rosario sa Karangalan na Epesia. So yun lamang po dito at mga prayer request. Sa DM wala namang reflection. Sa Facebook Live hindi ko nakita. Si Brother Edmund ay nasa travel kaya hindi siya nakaka-monitor ngayon. Ano po. So kung may wala ng oras, isama Brother Melvin, sama natin pala si Brother Edmund. Travel niya ngayon, no? Going back to Singapore, no? Opo, pa-flight siya today. Papunta na siya ng Manila. Nag-chat siya sa akin. Kaya hindi siya naka-support sa backstage. Sabi ko, paano ko ba i-call? Di bale sa mga magpe-pray mamaya, no? Isama natin po si Brother Edmund. Sa niya safe travel at saka yung mga prayer request na nandito sa chat box. Sama po natin lahat. So tayo po ay God First video na po ba? Opo. Okay. God First video na po. Yan natin yung God First video. Ito yung pangkahapon. Hindi ko ito na-play kahapon. Ano po. Nalibang din ako sa pakikinig. Iba yung na-play ko. Pero ito yung kahapon. No? Naantala ang pastor. June 7. Offertory Reading Devotional. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Mga awit Kapitulo 119 versikulo 60. Isang pastor ang nakatakdang magdaos ng evangelistic meeting sa isang bayan. Nang sumunod na araw, habang naglalakad siya sa bayan, hindi inaasahang matagpuan niya ang dati niyang kaklase na hindi niya nakita sa maraming taon. Sila ay parehong natutuwa na muli silang nagkita pagkatapos ng matagal na panahon. Nag-usisa ang kanyang kaibigan tungkol sa dahilan ng kanyang pagdalaw. Ipinaliwanag ng pastor na siya ay nagsasagawa ng paghahanda para sa evangelistic meeting na nakatakdang ganapin sa buwang iyon.
Ang kaibigan ay sabik na sabik sa balitang iyon at nangako na maging pinakaunang tao na magpapabinyag sa darating na pangangaral. Ang kasigasigan ng kaibigan ay nagpaniwala sa pastor na ang kanyang kaibigan ay maaaring tumanggap na ng paanyaya na ibigay ang kanyang buhay kay Jesus. Naisip ng pastor na imbitahan ang kaibigan sa simbahan sa susunod na araw, ngunit hindi niya ito ginawa dahil para sa kanya ay magkikita naman sila ulit sa susunod na 3 buwan. Naghiwalay sila na umaasang magkakasamang muli matapos ang 3 buwan. Hustong 3 buwan ang lumipas at ang pastor ay muling dumating, na nakakadama ng pag-asa sa pag-iisip na mayroon na siyang isang mahalagang kaluluwa na handa para sa binyag. Bihirang makapagsimula ng evangelistic meeting na mayroon na kaagad na nakatalagang magpapabinyag. Ipinagpalagay ito ng pastor bilang isang magandang sinyales ng isang masaganang pag-aani. Tiyak na magkakaroon ng maraming conversion pagkatapos ng 3 linggo. Nang umaga ng unang araw ng pagpupulong, ang pastor ng distrito at ang tagapagsalita ay nagtungo sa lugar ng pagpupulungan. Sa kanilang pagdating ay napansin ng tagapagsalita ang isang tolda na nakatayo malapit sa lugar ng pagpupulungan. Inakala ng tagapagsalita na ito ay isang burol kaya itinanong niya sa pastor kung sino ang namatay. Ibinahagi ng pastor ng distrito ang pangalan ng namatay. Iyon ay ang kaibigan ng tagapagsalita na nangakong magpapabinyag sana sa pagpupulong na iyon. Ang tagapagsalita ay nalungkot ng gayon na lamang. Pinagsisihan niya na ipinagpaliban niya ang pag-aanyaya sa kanyang kaibigan na tanggapin si Jesus. Panawagan: maaari rin nating maipagpaliban ang pag-abot sa maraming tao. Kaya't magkaloob na tayo ngayon habang mayroon pa tayong pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Bukas, ang ilan sa mga taong maaari sana nating maabot ay maaaring hindi na natin maabot ng kanyang awa. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Amen po. Tayo po ay darako na sa pagbasa ng Council of Stewardship sa pangunan ni Sister Orlin 5. Sister Orlin, yung chapter 42.6 po ng ating home reading. And then, pagkatapos po niya ay silent prayer at tutungo na rin po tayo sa united prayer na po. Pangunahan po tayo sa act of prayer. Sa adoration and consecration po ay si Pastor Sam Taw-Taw. Po sa mga church planter natin. At sa Thanksgiving supplication po ay si Brother Rodel Rabano, isang credential. Sister Orlin, sa inyo na po. Yes po, blessed, happy, and God first morning po sa ating lahat. Akin pong basahin, ang pamagat nito ay paglisan mula sa sakripisyo ng mga nauna sa atin. May panahong iilan lamang ang nakikinig at yumayakap sa katotohanan. Kakaunti ang kanilang tinatangkilik sa lupang ito. Kinakailangan ng ilan na ipagbili ang kanilang bahay at lupa at bumili ng lalong mura upang malaya lamang silang makapagpakaloob sa pagpapahayag ng katotohanan at pagpapalaganap ng gawain. Ang mga mapagsakripisyong ilan na ito ay tumanggi sa mga kailangan sa buhay. Datapwat, kung sila ay nagtiis hanggang sa wakas, dakila naman ang kanilang ganti. Ang Diyos ay kumikilos sa maraming puso. Ang katotohanan na dahil dito, ang ilan ay nagsakripisyo, ay nagtagumpay ng gayon na lamang, at marami ang nanghawakan dito. Sa paglalaan ng Diyos, silang may kayamanan ay nahikayat sa katotohanan.
upang sa paglago ng gawain ng mga pangangailangan nito ay masapatan. Hindi na nanawagan ang Diyos ngayon ukol sa mga bahay na ating tirahan. Ngunit kung silang sagana ay makaririnig ng tinig at lalagutin ang kaugnayan sa sanlibutan at matakripisyo ukol sa Diyos. Kalaligtaan sila ng Diyos at tatawag siya sa kanila na handang gumawa ng anumang bagay para kay Kristo. Kahit na ang ipagbili ang kanilang mga tahanan upang masapatan lamang ang pangangailangan ng gawain. Natanggapin ng Diyos ang mga kusang loob na handog. Silang magbibigay ay marapat na madama at mahalin ang ganitong karapatan na magkaloob. Review and Herald, September 16, 1884. Ang bayan ng Diyos ay nasa pagsubok sa harapan ng San Sinoco. Datapwat, ang kakauntian ng kanilang handog at kaloob at ang kahinaan ng kanilang paggawa sa paglilingkod sa Diyos ay nagbibigay ng tatak ng kawalan ng pagtatapat. Kung maliit na nagagawa nila ngayon ay siya ng pinakamabuti, hindi sana sila hahatulan, ngunit sa kanilang kasaganaan ay higit at higit pa ang kanilang magagawa. Alam nila at alam din ng sanlibutan na sa malaking bahagi nawala sa kanila ang diwa ng pagtanggi sa sarili at pagpasan ng krus. So, yan po mga kapatid, ang akin pong naunawaan dito ay kailangan po nating magsakripisyo po, no? Sa gawain ng Panginoon, kami po mga kapatid na kakatapos lang po ng... Ma'am Orlene, bukas Yes? po ang reflection natin dyan. Reading mo na po. Bukas Okay. po natin i-reflect yan. Kaya, tanda. Thank you very much po. Tayo po darako na sa silent prayer and united in prayer. Ano po, sa ilang sandali, tayo po ay manahimik sa ating panalangin bago po magsimula. Amen mga kapatid. Tayo naman ay mag-reflect na rito ngayon. Hindi na natin hintay ng bukas. Ano po? Pagkat maganda itong lesson na ito. No? Maganda. Nakakita ko maganda. No? Tingnan natin sandali. Kahit 1 minute makapag-reflect bago manalangin ay maganda na po. No? Kamusta po kayo dyan? May term po ngayon, healing the inner child. Si Rin De Leon Ancheta. Pastor, si Rin ba to? Si Pastor? May term po ngayon na healing the inner child. Yan po ang humahatak din sa iba ngayon na gumastos para sa mga bagay na hindi nila nakuha nung bata pa. Pero kung kay Kristo lamang talaga ang tunay na kasiyahan. Yan yung tungkol sa kanina reflection. Praise the Lord. Ano po? Totoo yan. Totoo po yan. Ano? Na kay Kristo ang tunay na kasiyahan. Ano po? Ano ba ito? Lilipad na insekto na ito. Kaya tika mag-reflect muna po tayo. No? Ayan. Ano ba title ito? Departure from the self-sacrifice of pioneers. Ang ating mga pioneers ay nag-sacrifice nung mga unang panahon. Ano? Napakaganda itong lesson na ito. Sana makita natin ito. Sa maraming makaka-relate dito hanggang sa panahon natin yan. Marami pa rin nag-sacrifice. Ano? Sabi dito ay yung mga unang pioneer na nagsakripisyo, kaunti pa lamang ang tumatanggap sa katotohanan. Kaunti pa lang ang members, ano? At ang ilan ay nagbenta ng kanilang bahay at lupa. Binenta mga kapatid, ano? Para saan? Upang tustusan ng paglimbag at paggaganap na ebanghelyo. Yung paglilimbag ay yung printing press. Yan. Para masuportahan yung kanilang pagpiprint, mabilis may pakalat yung kanilang yung message, ano? Sa mga grupo nila Ellen White, binenta yung lupa at bahay at para sa ganun din sa pagpapalaganap na ebanghelyo, no? Ano pa, sila ay nagtiis ng kahirapan at nagsakripisyo para sa gawain ng Diyos. Pinatunayan nila ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng totoong gawain. Ng pananampalataya, ano? May totoong gawa, may sakripisyo. So pag tayo nananampalataya pala,
Hindi dapat, talagang may sakripisyo. Ayun, ano, maganda na salita. Ano, talagang may sakripisyo. Dahil kung ayaw mag-sacrifice, hindi yan tunay na pananampalataya, mga kapatid. Ano? Pananampalataya, sabi-sabi lamang yan. Ano? Chismis lang, sa bibig lang. Ano? Kaginhawahan at kawalan ng sakripisyo sa panahon. Kaya nakaka-related sa Ate Rebe. No? Ate Rebe, ikaw, puno ka ng sakripisyo, ibig sabihin ikaw ay may pananampalataya. Ano po? Kaginhawahan at kawalan ng sakripisyo sa panahon ngayon. Ito na, puro kaginhawahan na lang gusto natin at ayaw na natin ng sakripisyo. Dumadami na raw yung mga tagasunod ng katotohanan na may ilan ng may kayamanan. Tabi dito, no? Ngunit marami ang nawala ng diwa ng pagtanggi sa sarili. Ayaw na itanggi yung sarili, no? At ayaw na rin buhatin yung krus, sabi dito. Hindi na hinihingi ng Diyos ngayon ang ating tahanan. Ayaw niya na yung tahanan natin. Ano ang hinihingi niya? Yung ating puso, mga kapatid, ano? Hindi yan gusto ibenta mo yung lupa. Pwede mo gawin niya kung gusto mo, ano, kung naisuko mo na yung puso. Ano? Sabi ito, hinihingi niya pa rin ang ating bukas palad na puso at sakripisyo, mga kapatid. Ano? Pagka nandun na sa iyo yung bukas palad na puso mo at sakripisyo, maaari hanggang sa bahay at lupa mo ibenta mo. No? Lalo kung 5 yung bahay at lupa mo, benta mo isa, bigay mo sa gawain. Okay, gawin mo church. So yun, maganda, di ba? Ano pa, pagsusuri mula sa langit. Ang buong sansinukob ay nakamasid. Ayan, nakatingin sa atin ang buong sansinukob, ang buong kalangitan. Anong ginagawa mo dyan? Sabi ganun. Ang buong sansinukob ay nakamasid sa bayan ng Diyos ngayon. Ang kaunti at mahihinang abuloy at gawain para sa Diyos ay patunay na espiritual ng paghina. Ayan. Ikaw, tanongin natin sarili natin, mga kapatid. Nakatingin sa atin ang sangkalangitan. Sabi dito, yung daw kaunting abuloy, kaunting gawain, kaunting paggawa. Ayan, o. Ayan daw, mga kapatid. Maganda ito, wala ako. Ang kaunti at mahinang abuloy at gawain ay para sa Diyos ay patunay na espiritual na paghina. Yan. Kasi sabihin natin, gusto natin lumakas ang pananampalataya. Palaksan niyo po ang aming pananampalataya, o Diyos. Samantalang pag-abuloy natin kaunti lang din yung ating paggawa. Tapos gusto nating palaksin yung pananampalataya. Mga kapatid, unahin natin baguhin yung ating puso. The spirit of giving is the spirit of heaven, mga kapatid. Kapag tayo mapagbigay, espiritu ng langit yan. Pero kung tayo madamot, yan yung espiritu ng kaaway. Ano po? Nawa, maintindihan natin yan. Ano palaging binabanggit. So, hindi tayo hinahatulan kung kaunti lamang yung ating binibigay. O hindi nga naman tayo hinahatulan. Oops, teka muna, hindi ko kayo hinahatulan, ha? Ngunit tayo ay pananagutin kung marami tayo, ngunit kaunti lamang ating binabahagi. Patay, lago tayo dyan. Marami tayo, at kaunti lang yung ating binabahagi. Ibig sabihin, kulang sa edukasyon. Ano? Sunod, hinahanap ng Diyos ang taos-pusong pagbibigay. Yan ang hinahanap ng Diyos, taos-puso. Hindi na kailangan pilitin pa. Ano po? Kasi naibigay natin yung puso kay Jesus. Hindi sa palitan ng nais ng Diyos, kundi ang kusang loob na pagbibigay, mga kapatid. At kung ang may mga kaya ay hindi tutugon sa panawagan ng sakripisyo, sila'y iiwan ng Diyos at tatawag siya ng iba na handa ang lahat para kay Jesus. Mga kapatid, kung ayaw na yung mga may kaya daw, ayaw magsakripisyo at magbigay, tatawag ng iba. Kawawa ka naman pag iniwan ka ng Diyos. Ano po? Kawawa ka naman. So yan, yan ang ating lesson sa araw na ito. Tingnan natin yung ating sarili. Tayo ba ay nagsasakripisyo? Tayo ba ay naisuko nating tunay ang ating puso sa Panginoon? Inuuna ba natin siya, mga kapatid? Ano po? Inuuna ba natin siya? So, minsan ay nakarelate ako dito. No? Dati ay kung magbigay ako sa Panginoon ay kaunti lamang. Nakakita ko mali pala. Paano may papakita yung pagpasalamat at pagmamahal mo sa Diyos kung kaunti lang yung gusto mo tulong na ibigay sa Kanya? Tulong sa ministeryo. No? So, lakihan mo yung oras mo sa paggawa. Magbigay ka ng systematic na offering para makatulong sa gawain locally and globally. Ano pa? Dagdagan mo yung oras mo sa pag-connect sa Kanya. Simulan mo sa umaga ng God First Morning, tapusin mo sa missional evening, sumali ka sa mga activity ng church. Yan ang tunay na disipulo ng Panginoon. Ano? At tayo ay tunay naghahanda sa nalapit niyang pagdating. Sister Jo Barrientos Montico, hello, kayo po pala yan. Ito yung tigam summer in Bulacan, nakalimutan ko. No? God First Morning po sa inyo. At ayan, mabuti naman at kayo po inariyan ngayon. Sige po. Tayo mananalangin, mga kapatid.
bawat isa ay may mga prayer request, isulat nyo lamang, ay sulat. Banggitin natin yan, silent prayer, 30 seconds, and then I will continue praying po sa pagtatapos ng ating panalangin. Let us pray, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang Banal na nasa langit. Sa umaga na ito, kami po'y lumalapit sa inyo na nagpapakumbaba. Nakita namin ang aming kakulangan. Nakita namin ang aming sarili. Kami na ayaw magsakripisyo. Kami na madamot, o dakilang Diyos. Nais namin humingi ng tawad sapagkat kami ay nahalin lang ni Satan. Narito kami nagpapasalamat sa umaga na ito na kami muli niyang pinalalahanan na kami para makipakita namin na kami na nananampalataya, kailangan namin magsakripisyo at ang aming puso ay kailangan namin isuko ng buo po sa inyo. Salamat o dakilang Diyos, mayroon kaming ganitong programa sa bawat umaga. Tunay na gumagabay sa amin, nagpapabago ng aming buhay o dakilang Diyos. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, kasama namin sa panalangin ng bawat isa na narito ngayon sa live, aming hinihiling ang bawat isang prayer request na mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo, ay ang Holy Spirit ang manguna po para sa ila makita nila ang inyong pagmamahal. Makasama namin sila sa paghanda, pagsamba, paglilingkod sa inyo hanggang sa nalapit namin pagpapalik, nalalapit ninyong pagdating. Kailangan din namin ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, anuman ang kanyang kahilingan sa mga sandali na ito. Ayun niyo pong pagkaloob sa kanila, sa kanyang buong pamilya. Gayun din ang sambayan ni Sister Dang de la Cruz. Kasama na yung kanyang mga financial difficulties dahil ang kanyang anak ay pag-graduating. Kasama rin si Ate Lorna, Kuya Bobby, patuloy na kalusugan ng panalangin namin sa buong pamilya. Ganun din naman si Sister Neneng at si Brother June at kanyang mga prayer requests. Kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay. Ganun din naman si Sister Jennifer Mendoza. Samahan din po siya o dakilang Diyos sa kanyang patuloy na paglilingkod, sa kanyang patuloy na pagiging liwanag sa kanilang nasasakupan. Patuloy niyo po siyang gawing daluyan ng pagpapala o dakilang Diyos. Siya ay maging inspirasyon ng kanyang mga kapatiran at dalangin din namin ang buong kalusugan ng kanyang pamilya. Gayun din ang sambayan na Sister Teresita Dairet Reyes, ang kanyang kalusugan, number 1 aming kahilingan. At gayun din ang kanyang mga mahal sa buhay. Kasama na rin namin sa panalangin Sister Annalyn Bulaon, anuman ang kalagayan niya sa mga sandali na ito, saan man siya nararoon o dakilang Diyos, pagpalain nawa siya na mabuting kalusugan kasama ng kanyang mahal sa buhay, kasama ng kanyang buong pamilya. Kung sila man na may kamag-anak na nais ilapit po sa inyo, ang Holy Spirit na manguna o dakilang Diyos. Ngayon din naman ang sambayan ni Ate Mitch San Jose. Una, ang aming pasasalamat po sa answered prayer o dakilang Diyos para sa kanyang anak. Nawa patuloy niyong gabayan si Sean sa kanyang panibagong buhay, pag-aaral ng kuleyo. Ang buhay ay hindi madali o dakilang Diyos, ngunit nariyan kayo para ito'y maging magaan at maging madali. Patuloy namin tinataas ang pasasalamat at inaasa namin sa inyo na kayo ang gagabay sa kanya, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pag-build ng kanyang panibagong buhay, at sa'yo maging inspirasyon na iba pa rin namang kabataan na kagaya niya. Dalangin din namin ang sampayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang kanyang mga
mamahal sa buhay ang kanyang anak na Sister Hannah, ang kanyang kalusugan. Kasama rin namin si Sister Nympha Rivera at ang kanyang mamahal sa buhay, ang kanilang gawain sa Dabacao, si Sister Rosel at si Brother Ramon Hernandez. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang kanyang kalusugan. Patuloy na pagpapala ang kanilang maranasan, pagpapara ng karunungan at kalusugan, dakilang Diyos at ng kanilang mamahal sa buhay. Ganyan din si Sister Elizabeth Erese at ang kanyang anak na papagaling at ang kanyang buong pamilya. Kasama na rin si Sister Shirley Rose Jacinto, kasama ng kanyang mga panalangin para sa kanyang mga mahal sa buhay. At ganyan din naman si Pastor Serin Ancheta, ano man ang kanyang kahilingan, dakilang Diyos para sa kanyang iglesia, sa kapatiran, sa pamilya. Ipatuloy niyo pong ipaunawa sa kanila ang pagiging tapat, nakatiwala sa kanyang mga nasasakupan. Ganyan din si Sister Zenaida Manarang, kasama ng kanyang mga prayer request. Si Sister Jo Barrientos Montigo, dakilang Diyos, kasama din namin sa panalangin ngayong sandali na ito. Ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa malayo, ang kanilang buhay sa araw-araw, ang kanilang mamahal sa buhay, ang kanilang pananampalataya. Patuloy niyo po silang gamitin na maging liwanag ng kanilang nasasakupan. Dalangin din namin na iba pang may mga prayers request sa CLPM, si Brother Edmund Sabio sa kanyang pag-travel pabalik na Singapore. Ganyan din ang aming mga kasama rito na hindi namin nabanggit ang pangalan. Ang mga may karamdaman, dakilang Diyos, niyo pong hipuin na mapagpagaling na kamay. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, God first morning po sa lahat. Ang oras ay 5:39 ng umaga. Papunta kami mamaya sa Cabanatuan. Buong hapon, meron kaming stewardship seminar. At patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Kayo mga narito ngayon, mga bagong pangalan nakita ko, Sister Jo Barrientos. Welcome po at salamat sa pag-join. Sister Annalyn Bulaon, salamat din po at patuloy niyo pong ini-invite po kayo ni Jesus na muling bumalik dito sa ating live devotional po at matuto ng iba pa. Salamat sa pakikinig at na-appreciate ko yung inyong response. Sister Sweetie, Ate Mitch, Sister Neneng, Sister Dang, salamat po. At di lamang ako ang natutuwa, si Jesus natutuwa rin po sa inyong response. Ayan, hanggang bukas po muli mga kapatid. Ingatan natin ang ating katawan sapagkat ito para tayo makapaglingkod ng mas mahabang panahon. Sister Zenaida, ayan, salamat din po at sa iba pa ng mga nandiyan. Ayan, hanggang dito na lamang, 5:40, medyo maaga natapos ngayon. Ate Sally Sanchez, hello po, salamat din po. Ayan, hanggang bukas po muli mga kapatid. At hindi ako makapagsalita ng mahaba, yung aking lalamunan. Kaya pagka ako na speaker sa church namin, sandali lang din ako mag-speaker. Maximum na 20 minutes. Pag lumagal ako ng 30 minutes, yung awit ng pagtayo ko tsaka ilalamunan ko talagang suffer. Ganon din Sister Edna Villena Rason. Ayan, na silent viewer po kayo sa background. Ayan, salamat po sa pagsubaybay. Kaya na Sister Imelda Liena, Sister Rosel Hernandez. Ayan, po, bigla kayo nawala kahapon. Hindi na tayo nakapag-chat ng kaunti doon. Kaya ni Brother Ramon. Anyway, salamat sa pagbisita sa aming iglesia. At sa lahat na nandyan, magandang umaga sa inyo lahat. Tandaan natin, buhay ay mabigat, ngunit gumagaan kapag kasama natin si Kristo. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have